kasama ng panty nito. Inihiga niya ito sa lamesa. Hold on tight, mi amor. Ibinukan niya ang mga hita nito at sa kanya nilaro ang lagusan nito gamit ang kahabaan niya. Oh shit, you are wet. Ipinasok niya ang kahabaan niya sa lagusan nito at marahang inilabas-masok iyon. Itinaas niya ang mga paa nito sa balikat niya. Oh, you're so tight, mi amor. Oh. Binilisan niya ang paglabas-masok sa lagusan nito. Hingal na hingal siya nang maramdaman niyang lalabasan na siya. Ibinababa niya ang mga paa nito at mariing ibinabayo habang hawak ng mga kamay niya ang mga kabilang bewang nito. Sumasabay sa pagbayo niya ang malulusog nitong dibdib. Oh, Rosel, I love you. I love you too. Mabilis lang ang kanilang pagtatalik pero masasabi niyang nag-enjoy ang dalawa sa ginawa niya sa hotel. Hindi mapigilan ni Henry ang kanyang galit nang makita si Shane na may ibang kasama. Mas matanda ito kaysa kanya. Shit, hindi niya akalain sa matanda siya ipagpapalit ni Shane. Naroon sina Zuzi at Vicky sa hotel kaya naman kinausap niya ang mga ito. Bakit ka ba nagagalit? Nakataas kilay na tanong ni Vicky. True? Ikaw itong unang nagloko, no? Segunda mano ni Zuzi. Pag-untugin ko kaya kayong dalawa. Akala ko ba buto kayo sa akin? Pagkatapos babaliktarin lang ninyo ako? Henry, hindi naman sinasabing buto kami sa'yo. Hoy, ang sabi namin, tutulungan ka namin pero magagawa pa ba namin? Magagawa pa ba namin iyon? Kung nakikita na naming masaya si Shane sa boyfriend niya? Gigil na sabi ni Vicky. Pinanlakihan siya ng mga mata nito. Seryoso ba si Shane? Boyfriend niya na ang matandang iyon? Hoy Henry, ang hot kaya niya. Isa pa, hindi siya kasing tanda ng isip mo. Siya ang co-owner ng Ferrero, multi-millionaire na wedo at isang asyendero. Pagmamayabang pa ni Zuzi, yayamanin din naman ako soon. Teka nga, bakit ka ba nandito? Tanong ni Zuzi. Gusto kong makajoin sa inyo. Masama ba? Alam ko na, nandito ka dahil gusto mong bawiin si Shane, tama ba? Nangislap ang mga matang tanong ni Vicky. Oo, at dahil kaibigan ko kayo, suportahan ninyo ako. Nagsikuhan ang dalawa sa sinabi niya at nagkibit balikat pa. Pustahan tayo, hindi ka makakaakyat ng bundok. Ang matandang iyon, nangalumbaba siya. Wow, Henry, athletic ka? Tumatawang tanong ni Vicky. Oo naman, pagmamayabang niya. Kung sa bagay may lahi ka ngang unggoy. Halika na nga, Vicky. Halika na sa room natin na binabayaran ni Rosel. Rosel? Pala ang pangalan ng matandang iyon? Sandali lang, makikijoin nga ako, di ba? Hinabol niya ang dalawa habang bitbit ang bag niya. Hey, nako, celebrity ka na rin ba? Umaasa, Henry? Tanong ni Vicky na nakapamewang pa. Sa ngayon, dahil wala pa akong cash, nagtawanan silang tatlo. Sobrang kuripot lang talaga niya dahil sa business na pinapalago pa lang niya ngayon. Humanda kang matanda ka, bukas na bukas. Papakainin kita ng lupa. Dumating na ang resulta ng investigasyon na ginawa ng tauhan ni Avery at lumalabas na si Shane Alonzo, ang minor de edad na nakabangga sa sasakyan ni na Rosel at ang asawa nito. Gotcha! Ngayon may proof na siya at sasabihin na niya rito ang totoo at sa katotohanang sasabihin niya sa kanya pa rin ang bagsak ni Rosel. Tiyak magagalit ito kay Shane. Napangisi siya sa naisip niya. Ano kayang gagawin ni Rosel kay Shane, ang babaeng minamahal nito? Ang babaeng sumira sa buhay nito dati. Inubos niya ang iniinom na wine at inilagay sa brown envelope ang mga ebidensya. Ma'am Avery, hindi pa rin po sinasagot ni Sir Rosel ang telepono. Sa kanila, sabi ng katulong niya, itinaboy niya ito. Pagkasabi niyon ay wala rin ito sa opisina nito. At saka, saan naman kaya ito nagpunta? Magpakasaya ka na, Rosel. Tumatawang sabi niya habang umiinom ng wine.
Natungo sila Rosel sa hotel. Kinabukasan dala ang mga gamit nila para sa mountain climbing at sa aerial activities. Sinalubong sila ni na Vicky at Susie pagdating nila sa hotel kung saan naroroon ang mga ito. Magandang umaga. Nakangiting bati niya sa mga kaibigan. Good morning to Blooming Shane. Nagsikuhan ang dalawa sa harapan nila ni Rosel. Halatang halata na kinikilig ang mga ito. Ako ba hindi mo babatiin, babe? Tanong ng isang lalaki na sumulpot sa likuran nila ni Rosel. Henry, anong ginagawa mo rito? Irritable nitong tanong. Sinusundo kita, soul searching. Baka sakaling makapag-move on ako. Tingnan nito si Rosel. Boyfriend mo? Mukhang mayaman siya. Nakangising sabi nito. Henry, gigil na saway niya rito. Binalingan niya si Rosel. Nakangiti rito. So ikaw ang ex-boyfriend ni Shane. Mukha ka namang okay. Akmang susuguri ni Henry si Rosel pero pinigilan ito ni na Vicky at Susie. Henry, mahiya ka naman. Wala tayo sa Maynila para makipaggansahan ka ng ganyan. Tama, bakit mo kasi binitawan kung masasaktan ka lang? Tinapik ni Vicky ang balikat ni Henry. Hinawakan naman niya ng mahigpit ang kamay ni Rosel. It's okay, mi amor. Masyado pa siyang immature sa mga ganitong bagay. Nauna na silang maglakad patungo sa kanilang kotse. Sumunod naman ang mga ito sa kanila. Bakit ba kasi nandito pa si Henry? Ano na naman bang trip nitong gawin? Samantala, kritikal ang kalagayan ng kanyang ina na nasa ICU ito at wala pa ring malay. Matagal na pala itong nakakaramdam ng sakit pero hindi lamang ito nagsasabi. Malaki ang pagkukulang niya bilang anak dito. Tama ang sinabi nito. Malaki ang kanyang pinagbago mula nang dumating sa buhay nina si Ana. Natakot kasi siyang maulit ang kanyang nakaraan kaya inilayo niya ang mag-ina niya. Iniwan niya ang pagiging asyendero, iniwan niya itong nag-iisa. Ang kanyang kapatid na si Diego sa ama ay hindi niya kasundo. Hindi rin nito kasundong tumira sa kanila dahil mas pinili nitong manirahan sa Batangas kasama ng anak nitong si Agatha, ang dalagang kasama noon ni Shane sa aksidente. Dok, ano pong kalagayan ng mama ko? Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang inuupuan nang makita itong lumalabas mula sa ICU. Inalis nito ang suot na face mask. Mr. Alonzo, tatapatin na kita. Hanggang ngayon ay critical pa rin ang lagay ng mama mo. Mabagal ang pag-respond ng katawan niya sa gamot na ibinibigay ko. I'm sorry, pero gagawin ko ang lahat ng alam kong paraan. Maiwan muna kita. Sumunod ang nurse na kasama nito pag-alis ng doktor. Napatda siya mula sa kinatayuan niya. Nang hihina ang mga tuhod na umupo siya muli sa kinaupuan niya kanina. Sapo ng pagkabilang palad ang kanyang muka. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya kayang mawala ito ngayong nagsisisi siya kung bakit nagawa niya. Iwanan at pabayaan ang kanyang sariling ina. Nakarating sila sa activity place kung saan sila binigyan ng mga protective gears mula ulo hanggang paa. Sinigurado ng mga staff ang kaligtasan ng kanilang mga turista bago ipasok sa loob ng activity place. Sinimulan nila sa pag-akyat ng bundok. Hawak ni Shane ang mahabang kahoy bilang tungkod. Paakyat kasunod niya sina Rosel at Henry na umaalalay sa kanya hindi niya na kaya. Sinasalo mo? Sinasalo ka rin ba? Tumatawang biro ni Vicky na panay kontyaw kay Henry. Bakit mo kasi hinayaang maagaw ng iba? Kung masasaktan ka pala, hirit naman ni Rosel. Hindi ko hinayaang agawin siya sa akin. Sadyang hindi na niya ako kayang mahalin. Sabi nitong nakatingin sa kanya bago maunang umakyat. Itigil niyo nga yan. Nainis na saway niya sa mga ito. Nagkantsawan sina Vicky at Susie. Hindi naman kumibo si Rosel. Halatang naiinis na rin ito kay Henry. Naakyat nila ang Mount Marikit sa halos 1 oras nilang paglalakad. Ang ganda ng view. Makikita mula doon ang buong bayan ng Magsaysay. Humihingal na umupo siya sa malaking bato. Agad naman siyang binigyan ni na Rosel at Henry ng tubig. Halos magkasabay ang mga ito. Lumapit at nag-abot ng tubig. Tinanggap niya ang ibinigay ni Rosel. Bagsak balikat na lumayo si Henry. Hindi nakaligtas sa kanya ang masama nitong tingin sa kay Rosel.
Kinuhanan sila ni Suzy ng larawan habang magkatabing nakaupo sa malaking bato. Biglang tumunog ang cellphone ni Rosel. Sinagot nito iyon habang nakadikit ang cellphone nito sa tainga ay panakanakang sinusulyapan siya nito hanggang sa lapitan siya nito. Mi amor, kailangan ako sandali sa opisina. Nagkakaproblema sa factory, may sumabog na tangke. Babalik din agad ako rito. Hinagkan siya nito sa labi. Nagpaalam ito sa mga kaibigan niya. Maliban kay Henry na hindi na ito pinansin pa. Nang makaalis si Rosel ay nilapitan niya si Henry nang gigigil niyang itinulak ito ng malakas. Ano bang problema mo? Bakit ka nandito? Anong ginawa mo rito? Sunod-sunod niyang tanong rito. Hinawakan nito ng mahigpit ang bottles mineral water hanggang sa mapisa iyon at bumuhos ang lamang tubig. Shane, manhid ka ba? Parang hindi mo maramdaman na nandito ako. Dahil mahal pa rin kita. Kahit nasasaktan na ako. Hito ako. Pinagsiksikan ko ang sarili ko sa'yo. 5 taon, Shane. 5 taon. Ganun na lang kadali para sa'yo nakalimutan ako. Kalimutan ang lahat ng nakaraan natin. Sinampal niya ito. Henry, matagal na tayong tapos. Matagal mo na iyong tinapos. At kung sinabi mo man na nandito ka dahil mahal mo pa rin ako. Sorry, hindi na kita mahal. Ni katiting, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Kaya please, umalis ka na lang. Tinalikuran niya ito hanggang umiiyak siya, ngunit pilit siya nitong niyakap patalikod kahit pumapalya siya. Masakit man para sa akin, pagbibigyan kita pero sa oras na umiyak ka dahil sa kanya, babalik ako. Babawiin kita sa kanya. Kinalas nito ang pagkakayakap sa kanya. Narinig niya ang pagmura nito habang papalayo sa kanila. Umiiyak sina Vicky at Suzy habang nakatingin sa kanila. Umupo siya muli sa kinauupuan habang nakatingin sa malayo. Pinapahid niya ang mga luha. Lumalandas sa kanyang magkabilang pisngi. Nagawa mo ba ng maayos ang pinag-uutos ko? Nakahalugip-hip na tanong ni Avery habang nakaharap sa isang balbas saradong lalaki. Nasa edad 45 na ito na may height na flat 5. Malaki ang pangangatawan nito at may malaking tiyan. Ngumisi ang lalaki sa kanya. Planchado na, boss. Mabuti kung ganun. Kinuha niya mula sa bag niya ang sobre na may lamang pera. 20 milyan. Gaya ng pag-usapan natin. Hindi na kita makikita pagkatapos nito Maliwanag ba? Masyadong mababa ang 20 mil, boss. Baka naman gusto niyong dagdagan. Tsaka masyadong wais ang taong iyon. Bumunot siya ng 17 mil sa kanyang wallet at ibinigay rito. Umalis ka na, taboy niya rito. Isinuot ng lalaki ang sombrero nito at sumakay sa motorsiklo nitong may kalumaan na sumakay na rin siya sa kotse niya at malapad ang ngiting tumingin sa salamin ng kotse niya. Lalabas ka rin pala sa lungga mo, Rosel. Tsaka ngayon malalaman mo na kung anong klaseng babae ang sinamahan mo at ipinagpalit mo sa akin, sabi niya sa sariling refleksyon, saka tumawa ng malakas. Pinaandar niya ang kotse niya at tinungo ang factory ni Rosel. Nakasalukuyang nasusunog. Magkukunwari siya na concern ito, gagawin niya ang lahat. Mapasaka niya lamang si Rosel ulit. 1:30 ng hapon nang makarating si Rosel sa magsaysay kung saan naabutan niyang nasusunog ang factory niya ng mga mangga. Agad siyang bumaba sa kanyang kotse. Nakasalubong niya si Manong Philip na aligaga. 2 truck ng bumbero ang rumisponde upang maapula ang malaking apoy. May mga madadamay pang ibang establishment na katabi ng kanyang factory. Ano bang nangyari, Manong Philip? Ang mga tao natin, kumusta sila? Wala bang nasaktan sa kanila? Sunod-sunod niyang tanong rito. Wala naman ho, sir, dahil nakalabas sila agad. Nakita ni Rosel isa sa mga empleyado na may sumabog mula sa likurang bahagi ng factory. Pagkatapos bigla na lang pumasok yung breaker ng mga makina. Habang kausap niya si Manong Philip, may mga nagsisi datingan na pulis at ipinag-imbestigahan niya ang nangyari. Ang BFP naman ay inimbestigahan din ang nangyari matapos na maapula ang sunog. Agad niyang kinontak si Shane para sabihin dito na hindi siya agad makakabalik dahil malaking problema ang kinaharap niya. Ngunit hindi ito sumasagot kaya pinabayaan na lamang niya.
Hindi rin niya tiyak kung naidala ba ni Shane ang cellphone nito kaninang umaga o hindi dahil sa pagmamadali nilang umalis. Tatawagan pa lamang sana niya si Avery pero bigla na lang tumigil ang kotse nito sa isang tabi. Mabilis itong bumaba mula roon at nilapitan siya. Ito pa rin ang makakatulong sa negosyo niya kahit hindi na niya ito empleyado. Rosel, oh my God! Ano ang nangyari? Nanonood lang ako ng TV kanina. Then suddenly, napanood ko itong nangyari sa asyenda mo. Kumusta ang mga tauhan natin? God, wala lang ako nangyari na ito. Bumuntong hininga siya. Thanks for your concern, Avery. Hindi ko alam na nasa news na pala ito. Natigil siya sa pagsasalita nang lapitan sila ng mga pulis. Sir, maaari po ba namin kayong makausap? Tumingin ito sa kanya. Tinanguhan niya ito. Hindi nasunog ang factory ninyo, sir. Sinadya itong sunugin. May nakita kaming maliit na LPG gas sa likuran, bahagi ng factory ninyo. May kaaway ba kayo, sir? O naiinggit sa negosyo ninyo? Nagulat siya sa sinabi ng mga ito. Wala siyang kaaway sa negosyo. Halos kasundo niya ang lahat. Maliban na lang kung hindi naman siguro ganun si Doña Minda para gawin sa kanya ito. Kilala niya ang matanda at hindi nito idadamay ang kanyang negosyo sa galit nito sa kanya. Kung mayroon man, sa ngayon ho, sir, inaalam na po namin ang lahat. Maraming salamat, mahina niyang sabi sa mga ito at nakipagkamay. Aalis na kami, sir. Babalitaan na lang namin kayo. Habang kinakausap niya ang mga pulis ay may tinatawagan naman si Avery at halatang naiinis ito dahil sa mga namahihinang mura at pagpapadyak ng mga paa nito. Habang kapamewang nilapitan siya nito nang mapansin na tinitingnan niya ito. Rosel, kinukontak ko si Manong Julius, yung driver ko. Naisip ko kasi na baka gusto mo ng kasama. I just wanted to help you. Dahil kahit na ganito tayo, hindi tayo magkasundo lately. Concerned pa rin ako sa'yo, sa negosyo mo. Rosel, if you don't mind. Tinanguhan na lamang niya ito. Isa pa, pagdating sa negosyo, malaki ang tiwala niya rito. 5 taon nilang pinaglago ang Fias Mango Jam at hindi siya napapayag na mauwi lang sa wala ang lahat. Kinausap nila ang mga may-ari ng mga establishment na nadamay sa sunog ng factory at gaya ng inaasahan niya, babayaran niya ang mga ito. Kinakausap niya ang mga ito at sinabi dito na ang abogado na lamang niya at si Avery ang aasikaso sa lahat. Matapos makausap ang mga ito ay muli niyang kinontak si Shane. Sarado pa rin ang cellphone nito. Ibinulsa na lamang niya iyon at tinungo ang kinaroroonan ng kotse niya. Rosel, kailangan kitang makausap about kay Shane. Rosel, masama siyang tao. Hindi mo siya dapat pinagkakatiwalaan. Hindi mo siya kilala at hinarap niya ito. Please stop, Avery. Kung sinisiraan mo lang si Shane para bumalik ako sa iyo, please don't do it. Marami akong problema at ayaw kong dagdagan mo pa ito. Hinihila niya ang pintuan ng kotse niya nang muli itong magsalita. Ang babaeng yung sinasabi mong mahal mo? Shit, siya ang batang naging dahilan kung bakit nawalan ka ng asawa. Hinarap niya ito. Nababaliw ka na ba, Avery? Ano naman bang kasing isinasaksak nito sa dibdib niya ang isang envelope? You want a proof? Oh, ayan, tingnan mo. Alam na niya siya ang batang iyon pero anong ginawa niya? Sumama siya sa'yo? Minahal ka niya? Minahal mo siya? And fuck, that's a shit. Naging tanga ka. Sinandal niya ito sa gilid ng kotse niya at marahas na hinawakan sa braso. Tanga na ako kung tanga, Avery. Ano bang pakialam mo? And this is, nilukot niya ang envelope na ibinigay nito. I'm sure lahat ng ito, gawa-gawa mo lang. You're so desperate, Avery. Ganyan ka na ba? Ninisihan niya ito. What else can you do? Tanong niya rito sabay bitaw sa braso nitong hawak niya. Hindi ako nagsisinungaling. Hinawakan nito ang braso nitong namula sa pagkakahawak niya. I said enough. Sigaw niya rito.
Mauubos na ang pasensya niya rito. Tumulo ang mga luha nito sa harapan niya. Bahala ka kung hindi mo ako paniniwalaan. Ginagawa ko lang ito dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Rosel. Pinulot nito ang envelope at inabot muli sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo. Bumuga siya ng hangin. Umuwi ka na. Pagod ako, Avery, and I have no time for. Hinatak nito ang batok niya. Pilit siya nitong hinahalikan sa mga labi niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito at marahas na itinulak niya ito palayo. Bigyan mo naman ng kahihiyan ang sarili mo, Avery. I'm sorry. Tuluyan na niyang binuksan ang pinto ng kotse niya at saka pinaandar iyon. Kung totoo man ang sinasabi nito, kailangan niyang makasiguro at aalamin niya iyon kay Shane. At sana mali si Avery dahil hindi niya alam kung magagawa niyang patawarin ito kung totoo ang lahat ng mga sinabi ni Avery sa kanya. Time of death, 5:30 p.m. Malungkot na sabi ng doktor nang itinigil nito ang pagpump sa dibdib ni Minda. Tumunog ang aparato sa tabi nito dahil sa flat na linya. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Roman habang nakatingin sa walang buhay niyang ina. Hindi na nito nagawang makarecover dahil lumaki na ang puso nito na naging sanhi kung bakit ito namatay. Umiiyak si Guada habang nakatingin sa namamayapa niyang amo. Halos kapatid ang naging turing ni Minda rito at iyon ang isang magandang alaala na hindi nito makakalimutan. Si Manong Julius naman ay nagpupunas din ng luha habang nakatingin kay Minda. Halos 4 na dekada na silang naninilbihan ni na Guada sa mga Alonzo at naging pamilya ang turing ni Minda sa mga tauhan niya. Napakabuti niyang sa lahat. Naroon ang abogado ni Minda na kinakausap ang cashier. Ito ang umasikaso sa mga bayarin ni Minda sa hospital. Wala pa rin si Shane. Hindi pa ba ito dumarating hanggang sa maidala na si Minda sa mansyon kung saan ito pagluluksahan. Nagigising si Shane sa isang halik sa kanyang pisngi. Naalimpungatan siya, bumangon mula sa pagkakahiga niya sa kama nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Rosel na nakatayo sa harapan niya. Nakangiti ito sa kanya. Ninisihan niya ito dahil nakasuot lamang siya ng manipis na bestidang pantulog. Kanina ka pa ba? Tanong niya rito. Nilapitan siya nito at hinapit sa bewang. Itinayo siya nito sa kama at isinandal sa dingding. Nakadagan ang katawan nito sa kanya at inisiksik ang umpok ng pantalon nito sa pagitan ng hita niya. I just want to fuck you. Fuck you every time, bulong nito sa tainga niya. Pero hindi ko gagawin, binatawan siya nito. How long na magsisinungaling ka sa akin, Shane? Hindi pa ba sapat na minahal kita? Pasigaw nitong tanong sa kanya, sabay hagis sa envelope na nasa sahig. Ang backpack niya para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig niya mula rito. Rosel? Kinagat niya ang ibabang labi sa nagbabadyang pagluha. Sabihin mo nga sa akin, paano mo ito nagawa sa akin? Mahina nitong tanong. Nakatingin ito sa kanya. Totoong minahal kita, Shane, pero ngayon, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung tama pa ba na mahalin kita. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng asawa. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng mami. Sefeya, ikaw ang dahilan. Sinuntok nito ang dingding ng malakas. Nanginginig ang tuhod na napaluhod siya sa harapan nito. Sapo ng mga kamay ang magkabila niyang pisngi. Sorry. I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Sasabihin ko naman sana kaso natatakot ako. Mahal na mahal kita. Umahagulhol na sabi niya. Rosel, hindi ko, umalis ka na. Hindi ko pakikinggan ang lahat ng mga sasabihin mo. Akala ko nagsisinungaling lang si Avery nang sabihin niyang ikaw ang batang hinahanap ko. Ipinagtanggol kita. Tumawa ito ng payak pero nagkamali ako. Isang mali na dumating ka sa buhay ko. Isang mali na minahal kita. Tinalakuran siya nito ngunit mabilis niya itong niyakap. Patalikod. Rosel, please, wag mo namang gawin sa akin to. You promised me that. Kinalas nito ang kamay niyang nakayakap rito. Yes, nangako ako sa'yo pero ngayon, alam ko na ang lahat. Sa tingin mo, mamahalin pa rin kita? I hate you. I hate that I love you.
Sigaw nito sa harapan niya. Umalis ka na. Lahat ng gamit mo nandyan na. Hindi ko na sana makikita pang muli ang pagmumukha mo. Layuan mo na rin si Fea. Hate me as I hate you. Wala na akong pakialam. Kalimutan mo na ako. Magbihis ka na. Hinihintay ka na ng mga kaibigan mo sa baba ng hotel. Magsama-sama kayong mga sinungaling. Wala na siyang magawa kundi yakapin ang sarili niya. Hindi niya alam ang gagawin. Sinusuklaman siya nito. Pinahid niya ang mga luha niya at umupo sa gilid ng kama habang pinupulot isa-isa ang mga laman ng envelope na inahagis nito sa kanya. Russell, humihikbing banggit niya sa pangalan ng lalaking minahal niya at ngayon kinasusuklaman siya. Para siyang basang sisiw habang nakatingin sa kinatatayuan ni Russell. Nakatingin ito sa kanila habang pasakay sila ng van. Walang patid ang pagbuhos ng luha niya habang nakatingin dito. Ano ba dapat ang asahan niya mula rito? Kasalanan niya dahil nagsinungaling siya rito. Tinulungan siya ni Henry na dalhin ang mga gamit niya. Nagtataka ito kung bakit bigla na lang silang umuwi. Pati sina Susie at Vicky ay walang ideya sa nangyari sa kanila ni Russell. Tahan na. Inakbayan siya ni Susie, nilapitan din siya ni Vicky. Pinapauwi na niya tayo. Kaya umuwi na tayo ngayon. Lumabas na ang tunay na anyo niyang matanda mong boyfriend, Shane. Mabuti na lang hindi pa ako umuwi. Mabuti na lang talaga. Ano ba kasing nangyari? Akala ko ba okay? Umalis na tayo, pakiusap niya rito. Sumakay na siya sa loob ng van. Sumunod naman ang dalawa niyang kaibigan sa kanya. Umibi si Henry patungo sa driver's seat. Ako na ang magdadrive, sabi nito na kinuha ang susi kay Vicky. Idiretso mo sa mansyon, Henry. Tumingin siya sa labas ng bintana. Paalam, Russell, bulong niya sa kawalan habang patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Halos madurog ang puso niya. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang lahat. Bumuga ng hangin si Henry. Shane, ayaw kong nakikita kang umiiyak. Ang pangit mo pala. Ngumiti siya sa sinabi ni Henry. Kahit na inis sina Susie at Vicky rito dahil ito raw ang malas sa buhay nila. Inihatid ni Russell ng tingin sina Shane at mga kaibigan nito habang papalayo sa kanya. Galit na galit siya sa pagsisinungaling nito at pandin lang sa kanya. Hindi niya hinahayaang magpaliwanag ito dahil biglang bumalik sa kanya ang nakaraan. Ang buong akala niya ay ganon kadali ang magpatawad, pero nagkamali siya. Minahal niya si Shane, minahal niya na ito ng totoo. Ngunit hindi sapat ang pagmamahal na iyon para maghilom ang sugat sa kanyang puso. Hindi pala ganun kadali. Ipinag-cross niya ang kanyang mga palad habang nakaupo sa driver's seat. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tama bang kamuhian ko pa rin siya, Philomena? Bulong niya sa kawalan nang pumunta siya sa kanyang mansyon kagabi. Hinahanap niya ang gamit ni Shane habang hawak ang larawan na ibinigay sa kanya ni Avery. Hinalungkat niya ang bag nito at nakita niya ang isang envelope na may laman na sulat ng kanyang ina para kay Shane. Hindi niya alam na ginawa iyon ng kanyang ina at kung bakit nito iyon ginawa ay nasisiguro niyang may dahilan. Nung una ay hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ni Shane. Matagal na nitong alam ang lahat pero patuloy pa rin itong nagsisinungaling sa kanya. Nagring ang cellphone niya na nasa bulsa niya. Kinuha niya iyon. Si Travis ang tumawag. Agad niya iyon sinagot. Pare, magkita tayo. May dapat kang malaman. Sige, magkita na lang tayo sa bar. Iyon lamang ang nasabi niya bago nito putulin ang tawag. Pinaandar niya ang kotse patungo sa Happy Tummy Bar na pagmamay-ari ng kapatid ni Avery. Nang makarating siya roon ay agad siyang umorder ng 5 beer at umupo sa sulok ng bahagi ng bar. Nilapitan siya ng isang babae pero hindi niya iyon pinansin. Hinayaan na lamang niya itong umupo sa tabi niya. Hi, ngayon lang kita nakita rito. Mapanukso sabi nito habang idinadantay ang isang kamay sa hita niya. Ibinababa ng waiter ang beer na order niya. Binuksan niya iyon at hindi pinagkaabalahang kausapin ang babae. Ano ang pangalan mo, cutie boy? Tanong nito na hinahaplos ang isang hita niya pataas. Inalis niya ang kamay ng babae sa hita niya at inalayo ang upuan niya rito.
"Hey, ang suplado mo naman," nakakasimangot na sabi nito. Tumayo ito at umalis din sa tabi niya. Lasing na ang babae na nasa edad 20 anyos pataas. Sinipat niya ang relo niyang pambisig. 9:09 pa lamang ng gabi. Maya-maya pa ay dumating na si Travis. Nakakot ito ng brown at black shades. Nakapiit sa bibig nito ang umuusok nitong sigarilyo. Nakaipit sa kilikili nito ang isang envelope. Umila ito ng upuan sa tabi niya at saka tinanggal ang suot na shades. Isinipit nito ang sigarilyo sa daliri at itinunga ang beer na hawak niya. Muli siyang suminya sa waiter para umorder pa. "Alam ko na ang lahat, pare." Nagkunot ang noo nito. "Alam mo na si Agatha Alonzo ang nagpapadala sa iyo ng litrato?" Nagtaka siya sa sinabi nito. "Sinong Agatha Alonzo?" Pinsang buo ni Shane. "Alonzo, ang menor de edad na nagmamaniho sa van na iniwasan mo." "At bakit naman niya ako padadalhan ng litrato ng pinsan niya?" "Pare, alam ko na ang ugnayan ninyo ni Shane. Nasabi na sa akin ni Avery. Pinatawan mo na ba siya?" Itinunga muli nito ang beer na iniinom niya kanina. Huminga siya ng malalim, hindi ganon kadaling magpatawad. Tumingin siya sa malayo. "Buong akala ko'y kaya ko pero hindi ko nagawa. Minahal ko ang babaeng naging dahilan kung bakit ako namatayan ng asawa." Dumating ang waiter at inilapag ang isang case ng beer sa ilalim ng lamesa at ipinatong nito ang bucket na puno ng yelo. "Teka, may plano ka bang maglasing?" tanong nito sa kanya. "Maglalasing tayong dalawa." Ipinatong niya sa lamesa ang mga beer na kabukas na. "Sa ginagawa mong iyan, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Paano na si Shane? Kung ganun, ano bang dapat kong gawin sa kanya bukod sa kahumian ko siya at pahirapan?" Tinapik nito ang balikat niya. "Bakit mo pahihirapan ang taong minsang nagpasaya sa'yo, pare? Matagal na panahon na yun. Inosente pa si Shane noon. Isa pa, hindi naman niya kayo mababangga kung hindi niya iniwasan yung batang tumawid at sa kasamaang palad hindi niya nagawa. May medical issue si Shane dahil sa aksidente na trauma siya. Nagkaroon din ng temporary amnesia. Dumana siya ng depression at muntik na niyang bawiin ng buhay ang sarili niya. Nariyan ang lahat ng reports mula sa police officers na humahawak ng kaso ninyo. Isa pa si Tita Villa mismo ang umurong sa demanda na ginawa mo. Mas malaki ang nawalan sa akin, pare. Alam mo rin kung ano ang mga pinagdadaanan ko." Nagtaas siya ng boses dito. "Ang akin lang, hindi sana sinadya ni Shane ang nangyari. Hindi ko siya pinagtatanggol, pare, pero iyon ang totoong nangyari." Hindi na siya sumagot. Sunod-sunod niyang itinungga ang laman ng beer na iniinom niya. He was devastated and yet broken. Magulo ang isipan niya. "Nasaan na yung mga beer na ino-order ko?" sigaw niya habang kinakalampag ang lamesa. Nakatayo si Travis sa likuran niya at ng isa pang lalaki na pamilyar sa kanya. "Pare, lasing ka na, halika na. Umuwi na tayo." Inalalayan siya ni Travis. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala iyon sa balikat nito habang ang isang kamay niya ay dumuduro sa lalaki. "Hoy, ikaw!" Sumusunok-sinok na siya at halos matumba na. "Sir, magsasara na kami," sabi ni Edward na halatang naiinis na sa kanya. Nginisihan niya ito. "Halika na, pare. Wala naman palang kwenta itong lugar na ito. Ang aga-aga pa magsasara na." Pasuray-suray ang lakad nilang dalawa ni Travis dahil sa kalasingan niya. "Ihatid na kita sa bahay mo, pare." Binuksan nito ang pintuan sa tabi ng driver seat at umupo siya roon habang nakatingala ang ulo. Mahal na mahal ko siya, pare. Pero tangina, minahal ko ang babaeng naging dahilan para mawalan ako ng asawa. Malakas ang sabi niya. Tinapik ni Travis ang kaliwang balikat niya nang makasakay na ito sa kotse. Pinaandar niya na ang sasakyan. Narinig niya ang malalim na buga nito ng hangin. Inihatid siya nito sa bahay niya. Agad silang sinalubong ni Manong Philip. Pagkababa pa lamang niya ng kotse, halos matumba siya sa kalasingan. "Manong Philip, kayo na ho ang bahala kay Rosel. Nasa parking lot ho ng bar ang kotse niya." Inalalayan siya ni Manong Philip. "Ano ho bang nangyari, sir?" Nag-alalang tanong ng matanda.
Mahaba pong istorya, Manong. Sige ho, mauna na ako pare. Magpahinga ka na, magpapaalam nito. Narinig niyang pinaandar nito ang makina ng sasakyan. Pagkatapos ay isinara ni Manong Philip ang gate nila habang nakaalalay sa kanya. Sir, bakit ho ba kayo naglalasing? Itinulak niya ito. Napaupo siya sa damuhan sa may garden. Inihiga niya ang sarili doon at tumingin sa langit. Si Philomena, magagalit ba siya? Pagagalitan ba niya ako? Tsaka ang tanga ko, ang rupok ng puso ko, sigaw niya habang nakagilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Manong Philip. Muli siyang inalalayan nito na makatayo hanggang makarating sila sa kwarto niya. Inihiga siya nito sa kama niya, inalis nito ang sapatos na suot niya at saka ito umalis ng kwarto. Sa kanyang kama naamoy pa rin niya ang pabango ni Shane na umaalingasaw sa unan na nasa tabi niya. Ipiningkit niya ang mga mata at niyakap ang unang ginamit ni Shane. Bakit ikaw pa? Bakit? Masamang balita agad na sumalubong kay Shane. Pagdating nila sa mansyon ng mga kaibigan niya, napapalibutan kasi ng puting bulaklak ang buong paligid. Nakasuot ang halos lahat ng mga tao ng itim na damit. Nanginginig ang tuhod na pumasok sila sa loob. Namumugto na ang kanyang mga mata dahil sa walang tigil na pag-iyak. Para siyang kandilang nauubos nang makita ang larawan ng kanyang lola, Minda. Napalibutan ng mga bulaklak, nilapitan siya ng kanyang ama naroon at biglang tumayo nang makita siya. Wala na ang lola Minda mo, anak. Wala na, humahagulhol na sabi nito sa kanya at niyakap siya. Hindi ito totoo, Papa. Hindi ito totoo. Namamaos ang tinig niya. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Kahapon, isinugod namin siya sa hospital dahil inatake siya ng sakit niya. Kwento nito matapos kalasin ang pagkakayakap sa kanya. Pero malakas pa si Lola pa. Inilihim niya sa atin na bumalik ang sakit niya noon. Namatay ba si Lola dahil sa akin pa? Dahil nalaman niya na? Hinawakan nito ang kanyang kamay. Shane, mahal ka ng lola mo. At namatay siya, hindi dahil sa'yo. Kasalanan ko dahil naging pabaya akong anak. Tumingin ito sa gawi ni Lola Minda na nakaratay sa kabaong. Pa, alam mo rin ba na? Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya ito. Pa, alam ba ni Rosel ang totoo? Humahigip-hip sabi niya rito. Umaalog ang magkabilan niyang balikat habang hinahaplos nito ng marahan ang likuran niya. Tahan na anak, walang may gusto sa nangyari. Hindi mo iyon kasalanan. Mahinang sabi nito. Magpahinga ka na, ako muna ang bahala rito. Kinalas niya ang pagkakayakap dito. Binalingan nito ang mga kaibigan niya. Kinausap ni Papa sina Vicky at Susie at Henry. Mabigat ang mga paang hinahakbang niya. Iyon patungo sa kwarto ng kanyang Lola Minda. Humiga siya sa kama nito at kinuha ang larawan nito. Pagkatapos ay niyakap iyon habang umiiyak siya. Dubling sakit ang nararamdaman niya ngayon. Pinarurusahan na ba siya ng langit dahil sa pagsisinungaling niya at pagiging makasarili? Nawalan siya ng lola at si Rosel. Tuluyan na siyang itinaboy nito.